na anytime pwede siyang mawala sa'yo or anytime pwede niya ulitin yung mga pangyayari na nangyari sa relasyon nyo. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, ma'am, pa-help naman po sa advice. Ano po ba ang signs na kailangan ko nang i-let go ang relasyon namin? Pakiramdam ko hindi na ako safe sa kanya. Kahit na meron pa siyang puwang sa puso mo, kahit na mahal mo siya unconditionally, pero na-realize mo na ang taong ito ay hindi talaga para sa'yo. Ang dapat mo lang gawin is accept ang katotohanan na ito. Para wag na masayang yung mga natitira mong oras dito sa mundo. Mas makonsumo pa ng tama yung mga oras na yon at mas maging masaya ka. Na nakaligtaan mo nung kayo pa at busy ka pa sa kanya. Okay, ano ba yung mga signs na kailangan mo nang i-let go kung ano man yung meron sa inyo ngayon? Number 1 dyan, pakiramdam mo hindi ka na safe physically and emotionally. Katulad ng nararamdaman mo ngayon na anytime pwede siyang mawala sa'yo or anytime pwede niya ulitin yung mga pangyayari na nangyari sa relasyon nyo. Pwedeng abuse ito physically or emotionally, nag-cheat sa sayo or sinaktan ka niya physical. Pakiramdam mo yung salitang security, wala na yun. Minsan kasi, kapag nagmamahal tayo, hindi natin nare-realize yung salitang abuse. Pakiramdam natin, normal lang sa relasyon na pinagdadaanan natin yun kasi hindi naman talaga perfect ang relationship. But of course, may mga boundaries yan and limitations kung ano lang yung papahintulutan mo na mangyari sa relasyon nyo. At hindi mo dapat tinotolerate yan na lumagpas sa boundaries mo. Alam nyo guys, sa relationship, pangatlo ang security na dapat foundation ng pagsasama. Yan yung love, respect, and security. Pangalawa, nadidrain na yung energy mo. Anong ibig kong sabihin dito? Yung pakiramdam mo na sa tuwing mag-uusap kayo, hindi pa kayo nakakapag-usap pero nangihina ka na. Alam mo kasing may daladala kang mabigat sa puso mo na hindi niya masusolusyonan yun. Ang taas-taas ng energy mo the whole day, then pag alam mong makakausap mo na siya, para nang nangihina yung mga tuhod mo. Kinakabahan ka na, nako-confuse ka na, hindi na maganda yung naidudulot nito sa'yo. Kasi kapag ka maayos pa yung relationship nyo, diba? Every time na mag-uusap kayo, alam mo yung oras ng pag-uusap ninyo, very excited ka na eh. Tatawag siya sa'yo, sasagutin mo agad, ikaw na ikaw yung nakikita or ipinapakita mo dun sa partner mo. Pero kapag ka time na i-end yung relasyon, madali nang maubos yung energy mo. Number 3, mas madami na yung bad times kesa sa good times. Simple lang, kapag ang relasyon nyo ay puro hirap na, pasakit na yung nararamdaman mo, hindi na maganda yung senyales na ito. What's the point of having this relationship intact kung palagi ng away, palagi ng sumbatan, palagi ng computation yung nangyayari na ako, ginawa ko to, ikaw hindi mo to ginawa, ako kumapit, ako nandito lang, ikaw hindi. So palagi ng ganun yung nangyayari sa inyo. So, bilang na bilang mo na lang sa mga daliri mo yung mga good times ng pag-uusap ninyo. Then, buwan na yung itinatagal nito, hindi pa rin nasusolusyonan kasi walang ginagawang effort yung taong nakasakit sa'yo kung paano niya aayusin. Hindi mo nararamdaman sa kilos niya yung mga ine-expect mo para naman maibsan yung nararamdaman mo na lungkot, galit, at inis. Kapag madalas na yung bad times kesa sa good times, so it's time for you na mag-isip-isip kung ano ba yung patutunguhan ng relasyon kasi baka ikaw wala pang planong nabubuo pero siya may plano ng binubuo. At posibleng hindi ka kasama doon. Ang nangyayari, naiiwan ka ngayon sa ere. The question is, until when ka maghihintay? Another thing, hindi mo na nakikita yung future sa kanya. Hindi mo na magawang ma-visualize yung future with him or with her. Depende ito sa relasyon na hinahanap mo. Napaka-importante na nakikita mo yung partner mo, nakakasama mo sa future mo. Another thing, there's an
equal give and take. So, meaning hindi na balanse. Posibleng ikaw na lang nang ikaw ang nagigive, nag-understand dun sa situation. Hindi na sustainable yung receiving kasi more on giving ka na para lang magstay dun sa relationship. Pagka ganito, it's time for you na mag-isip ka kung ito ba ay deserve mo because it's a one-sided relationship na pag ganito na yung nangyayari. Another thing, they don't stay true to their words. Integrity is a gift, guys. So, dapat kapag may sinabi tayo or may ipinangako tayo sa isang tao, especially sa partner natin, dapat tuparin natin yan. Ang mahirap dito, wala na nga yung words, wala pa rin yung actions. Or minsan naman, puro words nga, wala namang actions. Kapag ang mga bagay na ito, ang foundation na ito ay hindi na present sa relationship ninyo, it's a big red flag na yan para mag-walk away ka sa relationship na yan. Kasi wala naman na talagang relationship. Maaring noon pa. Binitawan niya na yung mga promises, yung mga salitang ipinangako niya sa'yo. So, walk away. Dahil siya, matagal nang nag-walk away sa'yo. Last one, ito very important to. You don't trust them. We all know that trust is the foundation of the relationship. Kung hindi mo na kayang pagkatiwalaan yung partner mo, it's time for you to move on. Wala nang relationship na nagaganap kapag hindi mo na kayang pagkatiwalaan ng partner mo. Mapa-infidelity man yan, mapa-lying man yan, or kahit na anong form ng issue sa tiwala na nasira, hindi mo na maibalik. It's time for you to move on. Because it's only going to cause more problems down the line. So, magbibigay lang ito ng maraming conflicts and problem. Kaya, posibleng emotion mo, mental state mo ay maapektuhan ng mga ito. So, hanggat kaya mo pang bumangon, bumangon ka na. Huwag ka manghinayang dun sa 2 years na pagsasama ninyo, 9 years na pagsasama ninyo, 15 years na pagsasama ninyo, 30 years na pagsasama ninyo. Ang paghinayangan mo ay yung natitira mong panahon dito sa mundo na spend mo sa maling tao. Find yourself, find your happiness, and most, your peace of mind. So, yun lamang guys yung video natin for today. I hope may naibigay po ako sa inyong tips na pinag-usapan natin at kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!